akin po, siguro marami-rami na rin po. Siguro nasa 300 na po yung nakaya naman na kaso. From kailan po nag-start? Mga sa amin, mga 2 months na po. Ano po yan? Yung violation po ng anti-cybercrime and yung data privacy. Now we are charging yung mga keyboard warriors, especially as keyboard workers ng mga abusive lending apps na yan. Kasi nga, sila mga talagang guilty rin sila as custody operator, guilty rin sila. Kasi po, ito hong mga naniningil, kaya ho porsigido na kayo ay singilin, sila po ay namumorsyento doon sa nasisingil nila. Kaya, pag gano'n ho, naramdaman nyo na gano'n na ho ang nangyayari, medyo kumalas na po kayo, i-report nyo na po sa pinakamalapit na police station o kung kayo ho ay may problema sa gastos, dahil wala kayo pamasahe, you can go to our one-stop shop desk para po sa mga online lending. Problema po dito sa mga nabiktima ng abusive online lending, natatakot po sila. Yes. Kasi for the reason na baka balikan sila, baka totohanin yung mga threat. Di ba yung in-spread yung AI? Tapos yung threat po na sunugin namin yung bahay mo, patokan kita, o kaya pa-rape ko yung anak mo kasi nandun na yung picture ng anak niya, di ba? Ito, ganda pala ng anak mo, gusto mo pa-rape namin yan. Tapos, kaya tapos now it's so dangerous because meron po tayong AI, yung mga lalagay ka dun sa mga malalaswang video, gagawa ka ng malalaswang video. And then they will disseminate it dun sa mga kaibigan mo. Kaya ito sa mga requirements nila pag mangungutang ka, meron ka bang payslip. Pag may payslip ka, and then they know na may pagkukunan ka ng pambayad. So, and then they will also know kung saan ka nagtatrabaho. Since they have the contacts, then papadala nila ng mga text messages or mga graphic videos or pictures na AI generated o Photoshop. Tapos sasabihin nila, ito ba yung ina-idol nyo? Ito ba yung nire-respeto nyo? Ang baboy. So ganun po yung style nila.